Pagkatapos ng mga bagay na ito ay nakita ko ang ibang anghel na nananaog mula sa langit na may dakilang kapamahalaan at ang lupa ay naliwanagan ng kaniyang kaluwalhatian. At siya'y sumigaw ng malakas na tinig na nagsasabi, "Naguho! Naguho ang dakilang Babilonya at naging tahanan ng mga demonyo at kulungan ng bawat espiritong karumaldumal at kulungan ng bawat karumaldumal at kasuklam-suklam na mga ibon. Sapagkat dahil sa alak ng galit ng kanyang pakikiapid, ay nangaguho ang lahat ng mga bansa, at ang mga hari sa lupa ay nangakiapid sa kanya, at ang mga mangangalakal sa lupa ay nagsiyaman dahil sa kapangyarihan ng kanyang kalayawan. At narinig ko ang ibang tinig na mula sa langit, na nagsasabi, "Mangagsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang huwag kayong mangaramay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong magsitanggap ng kanyang mga salot. Sapagkat ang kanyang mga kasalanan ay umabot hanggang sa langit at naalaala ng Diyos ang kanyang mga katampalasanan. Ibigay din ninyo ang ayon sa ibinigay niya sa inyo at ibayuhin ninyo ng ibayo sa kanyang mga gawa sa sarong kanyang pinaghaluan paghalo ninyo siya ng ibayo. Kung gaano ang pagkapamuhay na malayaw, ay gayon din naman ang ibigay ninyo sa kanyang pahirap at pagluluksa, sapagkat sinasabi niya sa kanyang puso, "Ako'y nakaupong reyna, at hindi ako bao, at hindi ko makikita kailanman ang pagluluksa." Kaya't darating sa isang araw ang mga salot sa kanya, kamatayan at pagluluksa, at gutom, at siya'y lubos na susunugin sa apoy, sapagkat malakas ang Panginoong Diyos na humatol sa kanya. At ang mga hari sa lupa na nangakiapid at nangabuhay na malayaw na kasama niya, ay mangagsisiiyak at mangagtagoy tungkol sa kanya, pagkakita nila ng usok ng kanyang pagkasunog. At nangakatayo sa malayo dahil sa takot sa pahirap sa kanya, na nangagsasabi, Sa aba ng dakilang bayang Babilonya, ng bayang matibay, sapagkat sa isang oras ay dumating ang hatol sa iyo. At ang mga mangangalakal ay mangagsisiiyak at mangagluluksa tungkol sa kanya, sapagkat wala nang bibili pa ng iyang kalakal. Ng kalakal na ginto at pilak, at mahalagang bato, at mga perlas, at mainam na lino, at kayong kulay ube at sutla, at kayong pula, at sari-saring mababangong kahoy, at bawat kasangkapang garing, at bawat kasangkapang mahalagang kahoy, at tanso, at bakal, at marmol, at kanela, at espesyas, at insyenso, at ungguento, at kamangyan, at alak, at langis, at mainam na arina, at trigo, at mga baka, at mga tupa, at kalakal na mga kabayo, at mga karo, at mga alipin, at mga kaluluwa ng mga tao. At ang mga bungang napalayo sa iyo, at lahat ng mga bagay na maiinam, at mariringal ay nangalipol sa iyo, at hindi na mga susumpungan pa. Ang mga mangangalakal ng mga bagay na ito na nangagsiyaman dahil sa kanya, ay mangagsisitayo sa malayo dahil sa takot sa pahirap sa kanya na nagsisiiyak at nagsisipagluksa. Na nangagsasabi, sa dakilang bayan, siya na nararamta ng mahalagang lino at ng kayong kulay ube at pula at napapalamutian ng ginto at ng mahalagang bato at ng perlas. Sapagkat sa loob ng isang oras ay nalipol ang gayong malaking kayamanan, at bawat pinunong daong, at bawat naglalayag saan mang dako, at ang mga mangdaragat, at lahat na nagsisipaghanap buhay sa dagat, ay nangakatayo sa malayo. At nangagsisisigaw, pagkita sa usok ng kanyang pagkasunog, na nangagsasabi, "Anong bayan ang katulad ng dakilang bayan?"
at sila'y nangagbubuhos ng alabok sa kanilang mga ulo, at nagsisigawan, na nagiiyakan at na nangagsasabi, sa aba, ang dakilang bayan, na siyang iniyaman ng lahat na may mga daong sa dagat, dahil sa kanyang mga kayamanan, sapagkat sa loob ng isang oras ay nalipol. Magalaka tungkol sa kanya, o langit, kayong mga banal, at kayong mga apostol, at kayong mga propeta, sapagkat inihatol ng Diyos ang inyong tul sa kanya. At dinampot ng isang anghel na malakas ang isang bato, na gaya ng isang malaking gilingang bato, at inihagi sa dagat, na sinasabi, gayon sa isang kakilakilabot na pagkahulog, gigiba ang Babilonya, ang dakilang bayan, at hindi na masusumpungan pa. At ang tinig na manunugtog ng alpa, at ng mga musiko, at ng mga manunugtog ng plauta, at ng mga manunugtog ng pakakak, ay hindi na maririnig pa sa iyo. At wala nang manggagawa ng anumang gawa ay masusumpungan pa sa iyo, at ang ugong ng gilingan ay hindi na maririnig pa sa iyo. At ang ilaw ng ilawan ay hindi naliliwanag pa sa iyo, at ang tinig ng kasintahang lalaki at ng kasintahang babae ay hindi na maririnig pa sa iyo, sapagkat ang mga pangulo sa lupa, sapagkat dinaya ng iyong panggagaway ang lahat ng mga bansa. At nasumpungan sa kaniya ang dugo ng mga propeta, at ng mga banal, at ng lahat ng mga pinatay sa lupa,